2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17 sabi dito, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay? So, upo po tayo. Dito po tayo, babalik po tayo sa Baptist distinctives. Okay? Bakit po tayo tinawag na Baptist? Baptist just really means Christians. Okay? Just by the history po, pag nakita niyo sa Acts chapter 11, first time po sinabi na Christians. Ang Christians po talaga literal na ibig sabihin ay aso ng Panginoong Jesucristo o uto-uto ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang ibig sabihin ng Christian. Siyempre, pag Kristiyano naman, tuwang-tuwa ka doon. Di ba? Oo, talaga kami mga aso ni Jesus, ni Jesucristo. Pero gusto namin siyang sundin. Mahal namin siya. And by the time po nung mga after the Reformation, nagkaroon ng etc., nagkaroon ng kung ano-ano dyan, meron nagkaroon ng child baptism. Ngayon, at the time po, pag biblically po, ang binabaptize po yung mga taong kinikilala na talaga si Jesus bilang Panginoon. Kasi wala namang epekto po talaga yung bautismo para ikaw po ay pumunta sa langit. Amen? Ang turo po sa Bible ay kilalanin si Kristo bilang iyong Panginoon. Ibig sabihin, magpapaalipin ka talaga. At mamahalin mo yung Panginoon na ikaw ay alipin niya. Yun talaga ang ibig sabihin nun. At ililigtas ka sa iyong mga kasalanan at hindi ka na mapupunta pero magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, tinawag po yung mga Baptist, mga Kristiyano po noon. Sabi, ba't nyo nire-rebaptize? Ang tawag doon is Anabaptist at the time. Okay? Hanggang naging Baptist. Din yung pinanghawakan natin. Hindi galing kay John the Baptist tayo. Ha? Okay? Baptist just really means Christians. Pinangaasar lang sa kanila yan. Okay? Pero kinunan natin ng mga ibig sabihin yung Baptist na from B-I-B-A-P-T-I-S-T-S. Okay? First thing bilang isang Kristiyano, the letter B is biblical authority. Biblical authority. Ano ba ibig sabihin ng biblical authority? Ibig sabihin lahat ng ating ginagawa, lahat dapat ng ating ugali, lahat ng ating mga doktrina o pinag-aaralan, ating kilos sa ugali ay galing po sa salita ng Diyos. No? Hindi yung hugot-hugot na salita ng Diyos, kundi yung talagang konteksto. At simula po sa lahat, walang exemption. Siyempre, di natin mape-perfecto natin ugali natin ngayon bilang isang Kristiyano. Pero by the grace of God, diba? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yung strength na yun, gawin yung mga utos ng ating Panginoon. Yun na yun at talaga ang ibig sabihin nun. Okay? Yun ang gusto natin gawin. Na sana magawa natin yung utos ng ating Panginoon. Kasi bakit? Mahal kasi natin ang ating Panginoon. Ngayon, dito sa biblical authority, kinuha po nating text is 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 17. Ang ibig sabihin po talaga dito, no, yung chapter 3 ng 2 Timothy ay tungkol po sa mangyayari sa future, mga prophecies po. Inire-review ni Pablo kay Timoteo. Okay? Ngayon, si Timoteo po ay kanyang triname na maging pastor po sa isang lugar. Kung hindi ako nagkakamali, Ephesian Church ba yun? Tama? I-review ko po ulit siya, no? Pero ganun po si Timoteo sa Corinthians, I forgot. I-check ko po ulit. Okay, yari na naman ako. And dito, sa bandang huli, tungkol sa prophecy, sabi dapat patibayin mo lagi ang iyong pananampalataya. At isa dito, pinaalalahanan siya na dapat galing sa salita ng Diyos ang kanyang laging ginagawa. At bakit? Kasi sinabi dito, 2 Timothy chapter 3 verse 15 sa 15 muna tayo, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Okay? So dito, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, ibig sabihin, he learned from childhood. O sa Tagalog, simula nung bata po, natutunan niya yung mga bagay-bagay na dapat gawin dito mula sa salita ng Diyos. Kasi sabi, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures.
So, nung bata pa lang siya, alam niya na yung mga banal na kasulatan. At napaka-importante po niyan sa atin. At pag nakita niyo po yung nagturo sa kanya nung bata sa kanya, yung nanay niya at saka yung lola. Pag tinignan niyo po yung mga bagay nito, nanay niya at yung lola niya yung nagtsaga sa kanya. Kaya we allow mga teachers na babae para sa mga bata from 12 or about 11 years old and below. Amen? So yung mga bagay-bagay na yan. So nakakatuwa na dapat simula bata pa lang, tinuturuan na natin sila tungkol sa banal na kasulatan. Bakit? Ito mamay malalaman natin. Okay? So dito, ano ba dito sinabi sa Proverbs chapter 22 verse 6? Bakit? Bakit simula nung bata na kailangan malaman muna yung tungkol sa mga salita ng Diyos? Di ba? Isa dito, if you love me, keep my commandments. Di ba? Pag sabi ng Panginoon, pag mahal mo ako, itatago-tago mo yung utos ko para magawa mo lagi. Di ba? Pag mahal natin yung Diyos, itatago ko siya dahil gustong gawin ang utos ng Diyos. At sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, ito talaga, sa learn from childhood, train up a child in the way he should go. O sa Tagalog, turuan mo yung bata kung saan siya dapat matuto kapag siya ay lumaki. And when he is old, pag siya ay tumanda na, hindi siya lalayo sa tinuro sa kanya. Pwedeng habang kabataan, magre-rebelde-rebelde yan. Pero pagtanda niya, maalala niya, tinuro sa akin na magulang ko ito. At remaining ka na dyan. Isipin nyo, sa mga mahilig mo sa sports dito, mga nagbabasketball, pag lagi po kayo nagbabasketball, ano nangyayari? Gumagaling kayo. Lalo na pag meron kayong set na mga exercises sa pag-shooting, sa pag-dribble, sa pag-guardia ng mga tao. Diba? Gumagaling kayo mag-shooting, gumagaling kayo mag-dribble, gumagaling kayo na magbantay ng tao. Gumagaling din kayo sa mga teamwork. Kasi paulit-ulit yung ginagawa at dahil paulit-ulit yung ginagawa, natitrain ka ng natitrain sa mga bagay na iyon. So dito, pag simula bata ka pa lang, yun dapat ang ginagawa natin. Alam nyo ba sa ibang bansa, katulad ng China, Russia, sa mga communist countries, kailan nila tinuturuan yung mga bata? Diba sa mga Olympics, bata pa lang sila. Pinipili na nila kung anong sports ng mga anak nila. Kaya ang gagaling ng mga anak nila pag diving, di ba? Kung ano-ano pa mga sports dyan, ang gagaling eh. Kasi simula bata pa lang. Di ba? Eh, yung iba nga, nakikita ko sa Russia talagang bata pa lang, marunong na mag-gymnastics, marunong na magpalaki ng katawan. Kakagulat eh. Meron pang bata, boxing, bata pa lang, boxing na. Siguro, mas bata pa kay Tep-Tep, nagsisimula na mag-drills ng boxing. Ang lupit. Sabi ko, grabe naman yan. Pero siguro hindi naman tinatamaan sa ulo. Yung mga bagay-bagay na yun. Pero pag simula pa lang ng bata, kasi pag bata po, napakamura ng isip. At talaga yung utak nila ay parang sponge. Ang bilis makapick up ng bata. Hindi katulad natin matatanda na pag dumating ka na ng after the prime age mo, siguro pag 50s ka na, ang hirap na isuksok sa kokote natin. Yun yung katotohanan. Di ba? Ito nga si Jacob, ang bilis makasaulo nito eh. Hindi nagsusulat yan. Pero ang bilis makasaulo. Kaya sabi ko, matalino to eh, dahil magaling magsaulo to eh. So kaya lagi nakakaalala ng mga prayer request natin dito eh. Sa totoo lang. At sabi nga dito, bakit? Para pagtanda niya, hindi siya lalayo dito. So ganoon din yung nangyari dito kay Timoteo. Sabing ganoon, dito di ba? Learn from a child, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Simula bata pa lang, nalaman mo na yung banal na kasulatan ng Diyos. So dito sa Genesis chapter 14 verse 14, si Abraham to ha. Genesis chapter 14 verse 14. Si Abraham po ay isang tao na may mga alipin. So, sa kanya, siya yung Panginoon with a small p. No? Kasi pag Panginoon with a big P, yun yung Diyos. Siya small p kasi Lord siya, ibig sabihin may mga alipin siya. At sabi dito sa Genesis chapter 14 verse 14, and when Abraham heard that his brother was taken captive, si Lot ito, nung narinig ni Abraham na si Lot po ay nahuli ng kalaban, anong ginawa niya? He armed his trained servants. Inarmasan niya yung kanya mga tinuruan ng mga
alipin. Alam mo yung mga, sabi dito, born in his house. Yung mga pinanganak po, nung sila po ay mga anak ng mga alipin niya. Pinanganak na siya doon habang pinapangalagaan. Tandaan niyo po, may dalawang klaseng Panginoon. Isang Panginoon na tinitingnan nila yung kanilang alipin bilang gamit, at isang Panginoon na tinitingnan niya yung kanyang mga alipin bilang mga anak o kamag-anak. Yun si Abraham yung mabait. Kamag-anak niya ang tingin niya sa kanyang mga alipin. Kaya tinuruan niya kung paano lumaban yung kanyang mga alipin. Simula kay saan? Born in his house. Simula bata pa yan. Ang sabi ng mga maraming theologian. At sinabi rin po dito, 318 po itong mga tao na ito, and pursued them to Dan. In the long story short, nanalo po si Abraham doon. Naligtas nila si Lot at that time. So simula bata pa lang, tinuruan niya na yung mga tao na yun. So isipin nyo, pag simula bata pa lang tayo, hindi tayo yung mga high school. Kasi kami, at our time, 1999 or 2000 pala, summer ng 2000, nag-training kami for, tawag mo dito, officers training. Parang mga reserve na rin. And okay din yung training. Ang dami ko natutunan doon, pati firing ng baril. High school pa lang kami. Pati mag-lead ng mga tao, natutunan din namin doon. Napakaganda ng officer training na yon. Pero isipin niyo, simula bata pa lang, marunong ka nang humawak ng armas. Diba? Ang galing sigurado may paglaban ng mga yon. Kasi 318 sila, pero natalo po nila ang dami. Ang dami natalo nila Abraham. At syempre, sa biyaya rin ng Diyos na ginabayan sila Abraham. So they will learn from a child, katulad dito kay Timothy. At isa pa pong verse, sabi po dito, sa verse po na ito, sa Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, sa mga tatay mga magulang, and ye fathers, kayo mga ama, provoke not your children to wrath. Huwag niyong talagang ipaabot na magalit yung mga anak nyo sa galit, sa puot. Pinapagalitan natin yung mga anak po natin para po sila ay mapabuti. At yung paggalit po na yun ay walang samaan ng loob yun. Yung paggalit na yun dahil mahal po natin yung mga anak natin. Kahit sa mga asawa nyo ganun din. Hindi to the point na sabi wala na galit ka hanggang magalit yung anak mo, magre-rebelde sa iyo. Hindi ganun yun. Kaya sabi ko, ang hirap magpalo ng bata. Si Jacob, nahirapan ako paluin to dati. Hanggang ngayon. Ito nga pinapalo na yung kuya niya. Kasi ang hirap magalit po kahit sa inyo. Diba? Kailangan lang kasi para magtanda lang. Pero sa totoo lang ang hirap. Kahit pagalitan ko kayo, ang hirap paggalitan kayo. Kasi ayoko rin magkaroon ng samaan ng loob. Siyempre kahit sabihin nyo hindi sasama loob nyo para sa kabutihan yun, sasama yung damdamin nyo kasi flesh natin makasalanan to eh. Pero sabi dito, fathers, provoke not your children to anger. Diba? Ano sabi dito? But bring them up in the nurture and admonition of God. Kundi ipalaki nyo sila sa pamamagitan ng pag-aapaalala at aalagaan yung nurture. Alam niyo ibig sabihin ng nurture? Aalagaan nyo ng maigi yung anak ninyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At ito yung nangyari kay Timoteo. Simula bata pa lang, tinuturuan na siya ng tinuturuan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi sabi, bakit yung salita ng Diyos? Kasi ito yung utos ng Diyos. Ito dapat isa sa puso natin para iksagawa dahil mahal natin yung Diyos. Diba? Itatago natin yung utos ng Diyos para gawin yung gusto niya. Ulit, ng buong pagmamahal, hindi pakitang tao lamang. Huwag natin gayahin yung mga pariseo ng mga panahon na yun. Napakitang tao lang pero yung loob ng damdamin nila, nabubulok. Dapat galing sa puso talaga. So first point ulit dito, di ba? In our biblical authority, learn from childhood. Okay? Medyo masasegue nila, bakit biblical authority learn from childhood? Kasi sa Biblia lahat naman ito. Okay? Kaya napakasigasig po nating church na talaga maghanap po ng child center dapat. Dati ang dami nating feeding, simula tayo, pero naputol lang itong taon na ito.
Feeding tayo, magtuturo tayo ng mga bata. Alam natin, hindi naman lahat yan maliligtas. Pero may maitanim lang tayo na mabuting asal sa kanila at salita ng Diyos. Na praying tayo ng praying, sana makakilala sila kay Kristo bilang kanilang Panginoon. Ganun po ka-importante iyon. Kasi may ibang mga bata na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, iba po talaga ang ugali nila. Paglaki, wala talagang konsensya. Okay? At isa pa po dito, sa second point po, dito, learn from childhood. At isa pa po sa first point, Proverbs chapter 1 verse 7 nakaligtaan. Dito po, fear the Lord. Sa second point po pala, which are you able to make thee wise unto salvation through faith, which is Christ Jesus. So, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which through Christ Jesus. Ang second point po natin dito is learning to be saved. Learned and they were saved. Learned and they were saved. So, sa pamamagitan po ng mga bagay na tinuro kay Timoteo, he learned, and he was saved. Hindi po lahat na matututo ay maliligtas. Amen? Yun po yung katotohanan na masakit. Kahit yung iba, alam na alam po yung salita ng Diyos, pero hindi nila tinanggap si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang nangyari po dito, sabi dito sa Proverbs chapter 1 verse 7, sabi kasi dito, which are able to make thee wise. Dahil sa salita ng Diyos na tinuruan si Timoteo, naging wise po si Timoteo. Anong kawaisan yan? Sa kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan ulit? Kaligtasan mula sa kasalanan. Bakit anong ginagawa ng kasalanan? Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung kamatayan na pupunta ka na impyerno. Okay? Pero ang regalo, sabi, ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ito, ikaw ay naging wise si Timoteo, siya ay naligtas sa pamamagitan ng grasya, ng pananampalataya na kay Hesus Kristo. Nakuha niya yung regalo na iyon dahil sa pananampalataya niya. Kaya nga sinabi sa Proverbs chapter 1 verse 7, di ba? Ito yung nagkaroon si Timoteo. He learned and he was saved. Bakit? Kasi na-apply sa kanya to, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yung fear po dito ay talagang yung takot talaga natin sa Panginoon. Na nanginginig ka pag nakita mo yung Panginoon dahil alam mo, napaka-makapangyarihan niya. Ginusto niya lang, mawawala ka na. Isa rin dito yung todo paggalang. Amen? Hindi lang yung takot ka na dahil, napakalakas niyan. Kasi yung mga demonyo, pag nakita niyo sa isang verse, sila po ay nakikinig. Pero wala silang paggalang. Kaya nga sila itatapon sa impyerno eh. At sila paparusahan doon magpasawalang hanggan eh. Pero po, itong fear po na ito ay kasamang paggalang sa Panginoon. Kasi mahal natin siya. Sabi, ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. At nagkaroon ng karunungan si Timoteo. Bakit? Yung karunungan po na yun na hindi siya mapapahamak. Diba? Ano si John 3:16? Kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi maglalaho, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yun ang second part ng John 3:16. Hindi ka maglalaho, hindi ka mamamatay. Nagkaroon ka ng katalinuhan kung paano hindi ka mamamatay, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi nagkaroon ka ng takot. Iba po pag natuto ka sa salita ng Diyos, pero hindi ka nagkaroon ng takot sa Panginoon. Oo, alam mo yung salita ng Diyos, pero wala kang takot, wala kang pagmamahal sa Diyos. Wala. Diretso ka pa rin doon sa dagat-dagatang apoy. Kasi yun po ang kailangan ng Panginoon na ikaw ay talagang mag-submit na Panginoon siya at ikaw ay alipin niya. At kaya sinabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Isipin nyo na lang pag kayo, alam nyo may bubog dyan o may pako dyan. At sinabi sa inyo, huwag mo hapakan yung pako kasi masusugatan ka.
Pero inapakan mo pa rin at tuwang-tuwa ka pa rin. Ano mangyayari sa'yo? Mapapahamak ka. Anong tawag sa'yo? Mang-mang. 80-80. Diba? Kasi ginawa mo pa rin yung mali, tapos iiyak-iyak ka, sabi, bakit ako nasaktan? Ginawa mo yung winarningan ka na, ayaw mo pa rin. Kaya nga sinabi dito sa Proverbs chapter 1, verse 7, but fools despise wisdom and instruction. Yung mga mangmang, ayaw nilang natuturuan sila. Ayaw nila yung katalinuhan na binibigay sa kanila. Bakit sila mangmang? Kasi either sila ay mayabang. Mataas ang tingin sa kanilang sarili. Most of the time, ganun po yung nangyayari. Pwede silang mangmang, siguro dahil talagang physically, may damage yung kanilang utak. Siyempre, iba yun. Iba yun, ha? Pero dito yung mangmang na ito, kadalasan ay sa yabang galing. Hindi sila marunong makatanggap na sila ay mali. Hindi sila marunong makatanggap na sila po ay dapat turuan din. Pero ano nangyari dito kay Timoteo? Simula nung bata, siya po ay nakakatanggap ng turo sa kanyang lola at sa kanyang nanay at siya po ay naging wais. Amen? Kaya napaka-importante kahit bata, kahit matanda, turuan natin ng turuan, huwag tayong magsawa. Isa pa po dito, learn and was saved. Psalms chapter 111 verse 10. Psalms 111 verse 10 ang sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayun na naman. Diba? Sinabi ko po sa inyo, pag paulit-ulit po ang isang bagay sa Biblia, napaka-importante dito. Sa totoo lang, dami ng mga verses na ganito. Sabi dito ang katuloy, a good understanding, ang magandang pagkakaintindi, have all they that do His commandments. Pag marunong kang umitindi, ay sinusunod mo yung utos ng Panginoon. Diba? His praise endureth forever. So ikaw ba talagang ikaw ay umiintindi? Kasi pag ikaw po ay talagang may wisdom na, wise ka, ikaw ay umiintindi. Kaya ako po sinasabi sa inyo, pag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, sa turo ng salita ng Diyos, ipasok natin sa ating isip, namnamin natin yan sa ating damdamin, tandaan po natin yan, at ating itong isa sa buhay, at ipapamahagi rin natin sa ibang mga tao. Bakit? Kasi ito yung magandang balita po ng Panginoon. Hindi galing sa talino ni Pastor ito, kundi galing sa Panginoon ito. Okay? Sabi dito, His praise endureth forever. Pag ikaw ay sumasamba dahil ikaw ay talagang nakakaintindi sa Panginoon, di ba? Dahil ginagawa mo ang kanyang utos, ibig sabihin, marunong ka umintindi. Kasi nakakalungkot minsan may mga taong ganun, pero huwag tayo magsawa na ipaintindi sa kanila. Minsan ganun talaga. Ilang taon po ako nakakarinig ng ebanghelyo. Pero sa tiyaga ng maraming mga tao, nakaintindi ako sa ebanghelyo. Naligtas po ako. Huwag tayong magsawa. Yung Panginoon hindi nagsasawa sa atin hanggang sa dulo na tayo ay kailangan ng kunin. Okay? Sabi dito, His praise endureth forever. Pag ikaw po ay talaga nagsamba sa Panginoon, magpasawalang hanggang yan, naaalala ng Panginoon yan. Nakakaaya, nakakatuwa ang pagsamba ng tao ito. Bakit? Kasi totoo na siya ay akin. Nakakaintindi siya ng aking utos. Yun po yun. At sinabi rin po dito sa second point na learned and was saved. First point again is learned from childhood. Second point, learned, it was saved. Dito isang verse pa, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Diba? Ecclesiastes ba to? Fear God, sabi, pakinggan natin yung conclusion sa buong mga bagay na ito. Magkaroon ka ng takot sa Diyos at itago mo ang kanyang mga utos. For this is the duty of man. Okay. Sa buong pagmamahal po, kailangan din natin gawin ito dahil ito po ay ating obligasyon din. Pero hindi unang obligasyon dapat nauuna po yung pagmamahal. Amen? Kasi if you love me, keep my commandments, nandiyan po yan. Huwag natin tatanggalin yan. At sinabi rin po yan after several verses sa John chapter 14,
Siya na nagmamahal sa akin ay tinatago ang aking mga utos. Amen? Dahil tinatago natin ang kanyang utos, obligasyon natin na gawin po ito. Obligasyon natin dahil mahal natin siya. Kaya pag may minamahal kayo, alamin nyo rin yung mga kiliti niya, yung mga ayaw niya. Parang hindi nyo na rin inuulit. Diba? Mahal niyo yung tao eh. Huwag kayo matigas, mahal, kinilala mo akong ganito eh. Ganito ako. Hindi, mahal niyo yung tao eh. Okay? Huwag natin ipasok sa ating isip yung mga bagay na makamundo. Mag-a-adjust tayo sa mahal natin. Basta biblically sound yung mga bagay na yun. Amen? So, gagawin natin yung mga bagay. Lalo na yung first love natin yung ating Panginoon. Kaya nga naligtas dito si Timoteo eh. Kasi siya yung nagkaroon ng takot sa Diyos. Pero pag may takot ka sa Diyos, anong pinaalala sa atin? Learned and was saved. Dapat ikaw po ay talagang iniintindi mo ang kanyang utos at nagiging obligasyon mo kasi mahal mo yung Diyos. Amen? Duty ko to, kailangan ko itong gawin. Kasi inutusan ako, nakakainis naman. Kasi pag ikaw inutusan ka at hindi bukal sa iyong loob at hindi, walang pagmamahal, magdadabog ka. Magdadabog ka at hindi maganda ito sa Panginoon. Magmumurmur ka. Amen? So first point, learned at childhood. From childhood. Second, learned and was saved. Again, hindi lahat na matuturuan ng salita ng Diyos is already proven. Pati sa church na ito, we have been here for 10 years. Yung ibang mga teenagers, mga bata, hindi na saved talaga. Pero we also always pray na sana sila ay maligtas, makakilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon. Amen? At sa inyo, sa mga pinaglakihan ni Joraline, maraming bata doon simula nung maliit pa, natuto sa salita ng Diyos, pero hindi naligtas. O konti lang naligtas sa inyo. Amen? Okay. Third point, light up their minds. Okay, dito tayo magtatapos ng light up their minds. Okay? Ito bago ko ibigay yung verse, kasi chapter, 1 Timothy chapter 3, verse 16 na po ito sa unang-una. All scripture is given by inspiration of God. Mamaya na natin ibanggit yan. Ito yung breakdown po ng Biblia. Meron 66 na libro sa Biblia, from Genesis hanggang Revelation. Genesis is one book, Exodus is another book, the Numbers is another book, Leviticus is another book, nagkabaliktad pa. Deuteronomy is another book. Joshua is another book. Tapos ano susunod doon? Joshua. Ano na yan? Judges, di ba? And so on and so forth. Bawat isang libro. 66 books po ito. Alam niyo po gaano katagal po bago natapos yung mga ito? 1,500 years to 2,000 years yung pinag-compilan nito. At iisa lang po yung tema na ito. Hindi ko na kinuha yung tema para hindi po masyado mahaba ang ating preaching. Okay, again, this one is biblical authority ang ating pinag-uusapan. Parang intro pa lang po ito. Okay? At doon po sa Old Testament, there are 39 books. Sa New Testament, there are 27 books. There are 40 human na pinasulat po ng Panginoon itong mga libro na ito. Kaya po iisa yung tema. Amen? Yun po yung nangyayari dito. So tingnan nyo po, napakatindi. At ano yung mga ginamit na salita dito? From Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay? Ang Greek na tawag dito is Koine Greek. Okay? Hindi modern Greek ngayon. Okay? Pero dito po sabi, all scriptures is given by inspiration of God. Ano ba yung inspiration? Kasi it light up their minds in point number 3. It light up their minds. Ano ba yung inspiration? Sa English po, ang ibig sabihin ng inspiration, ito yung proseso na ikaw po ay mentally na ma-stimulate to do or feel. Ibig sabihin po, ang inyong isip po ay biglang magkakaroon ng biglang idea kung ano yung gagawin at ano yung dapat maramdaman. Yun po yung nangyayari, ibig sabihin ng inspiration. Sabi nga ng mga, ito pang mga bagay nito. Sabi dito, something, especially something creative. Pwedeng bigla ka nalang magkakaroon na idea. Ito yung gagawin ko, mag-uukit ako ganito, gagawa ako ng painting na ganito, ay gagawa ako ng mga laruan na ganito, gagawa ako ng kung ano-anong mga bagay, gagawa ako ng magandang barko na ganito, o magde-design ako ng kung ano-ano na ganito. Diba? That's inspiration. Minsan ito ay nakaka-motivate na gawin yung mga bagay-bagay na yan. At sa Tagalog nga, tinitingnan ko yung Tagalog, ibig sabihin ng Tagalog,
mapukaw ang damdamin, gabay at pagganyak, pambira, hininga. So it light up their minds, itong 40 authors na to, inilight up ng Diyos yung kanilang isip. Hindi po basta-basta lamang na, oy, tao yung nagsulat ng Biblia. Marami kayong may encounter na ganyan. Tao lang nagsulat ng Biblia, hindi ako maniniwala dyan. Pero pag naisip nyo po yung mga bagay na yan, bakit iisa lagi ang tema ng Biblia? Puro ang Diyos, puro ang si Jesus. Doon din lagi yung banal na Espiritu. Paulit-ulit yung mga mensahe sa Biblia. Paulit ng paulit ng paulit. Bakit? Kasi ganun katigas yung ulo natin, kaya dapat paulit-ulit tayo eh. Diba? Yung inspirasyon po na yan, hindi po basta-basta yung mga inspirasyon na yan na may lalagay sa kanilang mga puso. Kaya ba may mga inspirasyon kayo pag mayroon kayong gagawin? Maganda pag meron. Sana yung Diyos yung isa sa mga inspirasyon nyo lagi. Kasi pag inspirasyon nyo ay mga bagay na makamundo, baka mali na para sa Diyos ang inyong ginagawa. Sana hindi, di ba? Amen? Pero napakaganda may inspirasyon. Di ba? Aside from after the Lord Jesus Christ, siguro yung minamahal nyo sa buhay, asawa nyo yan, sabihin nyo yung nakaatang na maging asawa nyo, mga anak ninyo, magulang ninyo, kapatid ninyo, napakalapit nyong kaibigan, diba? Gagawin ko to kasi para sa Diyos at para dito sa kaibigan ko, para sa asawa ko, sa minamahal ko sa buhay. Diba? Bigla na lang nagkaroon ka ng inspirasyon, ay, ito pala yung dapat na maganda. Kasi nagkaroon ako ng ideya, kakaisip. Ang ganda ng mga bagay na yun. Iba ang ganda ng pagkakagawa ng tula. Iba ang ganda ng pagkakagawa ng melody ng kanta. Ang ganda ng lyrics. Diba? At nakakatuwa naman yung mga bagay na yun. Pero dito po, ang inspirasyon na binigay sa kanila, bigla na lang, ping! Nagkaroon sila ng liwanag sa isip. Ay galing sa banal na Espiritu. Okay? Paano sa galing sa banal na Espiritu? Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 21 in King James, for the prophecy came not in old time by the will of men. Sabi dito, ang propesya po ay hindi galing sa mga lumang panahon dahil sa kagustuhan ng mga tao. Sinasabi na po mismo dito sa Biblia na hindi po galing sa tao. Again, 2 Peter chapter 1 verse 21. Third point is light up their minds. Ano pala dito? But holy men of God, mga banal na tao ng Diyos, take as they were moved by the Holy Ghost. Iba mga propeta kasi ay ginagawa ng Diyos, sila po ay pagsasalitain sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At yung mga ibang propeta po na ito ay naisulat po nila yung mga bagay na ito. At tayo po ay nagbe-benepisyo sa mga bagay na ito. Sino nagsulat ng first 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sino nagsulat? Si Moses. Isinulat ni Moses yan. Yung pinakamatandang libro sa Bible, which is Job. Si Job nagsulat, malamang. Diba? Maraming bagay na yan. Isipin nyo kung bakit pare-parehas yung tema. Kasi banal na Espiritu nag-move sa bawat isa. Kaya even if, as I pray, when I preach, humihingi ako ng lakas sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yung banal na Espiritu, ako ay ligtas. Siya'y nananaan sa akin. At para ma-activate yung Philippians chapter 4 verse 13, tandaan natin lagi yung banal na Espiritu at pagdasal tayo na gabayan ako. Amen? Kaya hindi ko kahit kailan sabihin ko, ay, ang ganda ng pagka-preach ni Pastor. Hindi po ako nag-preach niyan. Ginamit lang po ako. Yung Diyos po yung pansinin ninyo. I-check nyo rin mamaya, mali-mali yung sinasabi ko, binabola ko na kayo. Diba? I-check nyo rin po yung aking itinuturo. Kasi maganda dahil sa ating church, may check and balance at minsan may magko-contest sa akin na I thank them. Kasi pwedeng mali rin ang aking itinuro. Diba? So, ganun. It's always from God yung mga salita dito. Kaya, 1,500 years, 66 books, iisa tema ng bawat isa. Gusto ko i-research sana, pero wag na. Okay? Hahaba tayo ng hahaba.
Meron na tayo ilang minuto po dito. Sabi ko, saglit lang tayo at kailangan ko umuwi ng maaga. Pero, 35 minutes lang po. So, in this one, itutuloy lang natin ng konti pa. Okay? Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, inspiration of God, sa kaninong inspirasyon yun? Galing sa Diyos. Yung inspirasyon na yun. Okay? He lit up the minds sa mga nagsulat na ito. At sinabi nga nito, bakit? Which is profitable for doctrine. Ito yung i-discuss natin next week. Ituturo natin for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Alam ko, ilang beses ko na po na-preach ito, pero again, sa ating pinaka-title dito is Biblical Authority. Ang ating points po ngayon is learned from childhood, learned and was saved, and lit up their minds. Bakit biblical authority? Bilang isa pong tagasunod ng Panginoon, dapat po lahat ng ating natututunan o dapat ng ating mga pinangahawakan na turo o doktrina ay galing lamang sa salita ng Diyos. Amen? At ito ay nakakompile na sa Biblia. At syempre, di natin ito bababuin. Pag-aaralin natin na maigi to. Konteksto. Ugali natin paano tayo kumilos ay dapat katulad din ng Diyos. Kaya alam mo yung kantang When the World Looks at Me, what do they see? Do they see Jesus? Kapag nakikita ng kamunduhan na ito, ikaw, nakikita ka ba nila ikaw? O si Jesus? Diba? Let's try. Kasi dapat yung pag-uugali. Ulit sinasabi ko po sa inyo, ang pinakamagandang paraan para makilala ng tao si Jesus. Isa doon ay yung pag-uugali natin. Kasi magtataka yan, ay dati itong balasubas. Ba't ngayon bumaliktad? Bumait. Tapos sabihin ng balasubas yun, dahil kay Jesus, naligtas ako. Ano naligtas? Malalaman mo pag hindi pa ligtas yung tao, naligtas ka na ba? Ano naligtas saan? Minsan ligtas ka hindi lang nila alam. Ligtas ka na ba sa kasalanan? Bakit ako kailangan maligtas sa kasalanan ko? Minsan, alam mo ba kung pupunta ka ng langit o impyerno? Mga bagay na yun. Okay? So yun, be always mindful. Key takeaways dito. First point, simula bata pa lang turuan na natin. Bilang isang simbahan dito sa True Vine Baptist Church, ini-encourage ko lahat na sana yung mga bata, pag may nakita kayo, turuan nyo. Wala yung mga youth natin ngayon. Dito yung dalawa. Pagkaya na natin magturo sa mga bata, mga youth, kayo na magturo. Okay, sasamahan ko kayo habang nagsisolwin. Pag matanda ako na bahala, pag bata, turuan nyo. Amen? Siyempre, matanda, tuturuan nyo, mamaya mag-choke kayo doon eh. At least, ikakwentuhan nila yung mga bata. Just learn and was saved. Kung pray natin lahat ng mga tinataniman natin ng magandang balita tungkol sa ayon sa Diyos, na sila po ay masave, makapunta na langit. And ulit, ang ating salita ng Diyos, hindi ito basta-basta sinulat ng tao. At may verses na tayong ginamit ito dalawa, 2 Peter chapter 1 verse 21 at 2 Timothy chapter 3 verse 16, 17. Ito ay galing sa banal na Espiritu. Amen? So kung hindi ka paligtas, sinaantay-antay ka na ng Panginoon. Alam niyo ba siya po ay nabuhay dito sa mundo para sa inyo? Panginoon na siya sa langit. Pero sabi niya, magkakatawang tao ko, kailangan ko mabuhay na walang kasalanan. Kailangan ako ay i-torture, mamatay sa krus. Ilibing at mabuhay na magmuli para na alam nila, buhay talaga ako at ako'y talagang Diyos. Pero yung kinamatay ko sa krus ay para sa mga kasalanan na mananampalataya. Mananampalataya noon, ngayon, at bukas. Amen? Inaantay ka na ng Panginoon. Mahal ka niya. At hindi ka magpakaalipin sa Kanya. Kasi tatanggapin kayo hindi bilang alipin anak. Pero ugalit natin bilang alipin. Let's pray. Lord,
Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na ginamit niyo po ako sa oras na ito, na ituro po ulit itong biblical authority sa amin. Naway, Lord, sa nakarinig ng iba, sana sila itumanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. Pagkat ulit, Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ninyo, Kristo Jesus na aming Panginoon. Lord, sa aming mananampalataya, sana matandaan po namin ang napag-aralan namin ngayon. Maiksi man ito, 35 minutes man lang ito. Sana i-apply namin sa buhay, namnamin namin, intindihin po namin, at gagawin namin to out of duty dahil mahal po namin kayo. Salamat, Panginoon, na ginamit niyo po ako sa oras na ito bilang inyong tagapagsalita. Ulit, Lord, sana hindi po ako yung mapansin kundi kayo. Salamat, Lord, ulit. At sana itong bagyo po na ito, huwag niyong pabayaan na lumakas. Sana saktong ulan lang po ito para sa mga pananim dito sa bukid at sa mga water dams po namin na mapuno para hindi kami magkulang sa tubig pagdating po ng tagtuyot. At Lord, proteksyonan niyo yung bawat isa, huwag niyong pabayaan magkasakit, huwag niyong pabayaan mapahamak, ngunit bigyan niyo po ng maraming biyaya. Maraming salamat po muli, Panginoon, at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.